Magandang araw sa inyong lahat. Please like and subscribe to my YouTube channel. Frank Lawrence. Kabanata 31. Nang hamupa ang alikabok, nakita ng lahat si Frank na nakatayo doon. Tiningnan siyang maigi ni Leo. "Sino ka?" Hindi sumagot si Frank. Sa halip, tumingin siya kay Helen na nasa sahig, at nagtanong, "Ikaw ang nanakit sa kanya?" Samantala, halos lumuwa ang mga mata ni Robin nang makita niya si Frank at agad niyang tinuro si Frank habang sumisigaw siya, "Dad! Siya yun! Siya yung hayop na gumawa sa akin nito. Huwag mo siyang hahayaang makatakas." Huminga ng malalim si Leo, puno ng galit ang kanyang mga mata. "Magaling! Hindi mo na ako pinahirapan na hanapin ka." Sa kabilang banda, pulang-pula ang mga mata ni Frank, kumuyam ang kanyang mga kamao habang malinaw niyang sinabi na, "Nagtatanong ako." Sumanghal si Leo. "Ano naman kung sinaktan ko siya? Kung ganun, mamatay ka na." Sumigaw si Frank at sinugod niya si Leo ng parang isang missile, at bumulusok ang alikabok sa likod niya. "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Leo sa gulat na pakabilis nun. Gayunpaman, hindi rin siya babagal-bagal matapos siyang maging isang gangster sa loob ng napakaraming taon. Inilabas niya ang isang machete mula sa likod ng kanyang mesa, at humiwas siya sa ere bago pa man makalapit si Frank. Umiwas pagilid si Frank, dahilan upang magmintas ang talam nito mula sa kanyang damit bago niya sinuntok ang kamay ni Leo. "Arg!" Napasigaw si Leo, nakaramdam siya ng matinding sakit ng madurog ang kanyang mga buto. Nabitawan niya ang machete, na nahulog sa mga kamay ni Frank. Kumislap ang isang malamig na liwanag. Biglang naglaho ang sakit na nararamdaman ni Leo sa kanyang kamay. Hanggang sa nakita niya ang sarili niyang kamay sa ere, na dumaan mismo sa harap ng kanyang mga mata. Pagtingin niya sa baba, nakita niya na wala na ang kanyang kamay at sumisirit ang kanyang dugo ng parang isang geyser. Arg! Hinawakan niya ang naputol niyang kamay. Tiningnan niya ng masama si Frank habang naglalabasan ang mga ugat sa kanyang leeg, at sumigaw siya, "Patayin siya! Patayin niyo siya!" Hindi mabilang ang mga goons na dumagsa papasok ng opisina niya, ngunit walang takot na iwinasiwas ni Frank ang machete ng may liksi ng isang paro-paro. Hindi nagtagal, nagkalat ang dugo sa opisina habang nakahandusay ang mga goons sa sarili nilang dugo. Habang nakatukod si Leo sa kanyang mesa, naglaho ang kanyang galit habang pinapanood niya ang kanyang mga tauhan na isa-isang bumagsak. Nakaramdam siya ng takot habang sinasabi niya na, sino siya? Noong pinatay ni Frank ang isa pang goon, ipinagpag niya ang dugo mula sa machete at itinutok niya ito sa iba. "Wala akong galit sa inyo. Si Leo Grayson lang ang dapat mamatay dito, kaya kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo." Nagpalitan ng tingin ang mga tauhan ni Leo at agad nilang binitawan ang kanilang mga sandata. Namutla ang mukha ni Leo, at sumigaw siya, "Patayin niyo siya! Patayin niyo siya, at bibigyan ko kayo ng 5 milyon. Totoong naibibigay ng pera ang lahat sa isang tao, ngunit higit sa 40 na ang pinatay ng lalaking nasa harap nila sa mga kasamahan nila, at hindi man lang kumurap ang lalaki. Tatagal ba ang natitira sa kanila? Kahit na mayroong pera na inalok sa kanila, kailangan nilang manatiling buhay para magamit ito." Habang tumatakas sila mula sa opisina ni Leo nang hindi lumilingon, natatarantang sumigaw si Leo. "Bumalik kayo dito, mga basura kayo!" Biglang tinapakan ni Frank ang dibdib ni Leo noong mga sandaling iyon, dahilan upang mahirapan siyang huminga at agad na namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya siya ng masama at sumigaw siya kahit na nahihirapan siya, "Hindi mo ako kayang patayin. Ako ang pinakamakapangyarihan sa West City, at suportado ako ng mga Chandler ng Middleton. Papatayin ka nila kapag pinatay mo ako." "Chandler? Sino ka mo?" Sumanghal si Frank. "Kamatayan lang ang naghihintay sa iyo kapag sinaktan mo ang asawa ko." Kabanata 32. Sa isang was-iwas ng machete, hiniwa ni Frank si Leo.
At pagkatapos nito, bumagsak ang top dog ng West City. Sa di kalayuan, nanginginig si Robin habang pinagmamasdan niya ang bangkay ng kanyang ama, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Walang makakatalo sa kanyang ama, paano siya namatay ng ganun na lang? Gayunpaman, magmadali siyang tumakas mula sa malaimpyernong opisina, ngunit sinipa siya ni Frank papunta sa sahig. Pakiusap, maawa ka, Frank, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginulo si Helen. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Isa lang akong. Naglaho na ang lahat ng kayabangan ni Robin habang paulit-ulit siyang yumuyuko, at hinahampas niya ang kanyang ulo sa sahig. Siguradong pinagsisisihan na niya ang mga ginawa niya ngayon kung alam lang niya na pinuprotektahan si Helen ng isang elite na gaya ni Frank, nilayuan sana niya siya. Tumingin si Frank pababa sa kanya, kasing lamig ng yelo ang boses niya. Huli na ang lahat. At pagkatapos ng mga salitang iyon, humiwalay ang ulo ni Robin mula sa kanyang katawan. Dumating si Yara sa Skymex Club gaya ng inutos ni Vicky. Nagdala siya ng ilang mga elite mula sa opisina ng gobernador upang protektahan si Frank. Subalit, kakatapos lang niyang halugugin ang lugar noong lumabas si Frank mula sa elevator, bitbit ang walang malay na si Helen. Agad siyang nilapitan ni Yara, at tinanong, Mr. Lawrence. Anong? Ayos lang siya. Nawalan lang siya ng malay, ang sagot ni Frank. Nakahinga ng maluwag si Yara. Anong nangyari kay Leo Grayson at sa mga tauhan niya? Pinatay ko silang lahat. Nagulat si Yara, ngunit di kalaunan ay sinabi niya na, dapat na kayong umalis, Mr. Lawrence. Ipaubaya mo na ito sakin. Tumango si Frank, at dinala ni Yara ang kanyang mga tauhan papunta sa opisina sa pinakamataas na palapag. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makita niya ang lahat ng nasa harap niya. Si Frank ba ang may gawa nito sa mga taong ito? Isang tao laban sa 40. Gaano ba siya kalakas? Tinawagan siya ni Vicky noong sandaling iyon, nais niyang malaman kung ano ang nangyari. Kamusta ang sitwasyon, Yara? Pwede mong sabihin kay Leo Grayson ang pangalan ko kapag hindi siya tumigil. Patay na si Leo, Vicky, tapat na sumagot si Yara. Kasama ang mahigit 40 sa mga tauhan niya. Ano? Higit 40? Teka, si Frank ba ang pumatay sa kanilang lahat? Malamang. Bumantong hininga si Vicky. Mukhang masyado natin siyang minaliit. Dumaan ang isa pang gabi, at muli na naman nilang kailangang suriin ang antas ng kapangyarihan ni Frank. Gayunpaman, nag-aalala si Yara, Vicky, huwag mong kalimutan na suportado ng mga Chandler ng Middleton si Leo Grayson. Hindi ba sila magagalit nito? Ang mga Chandler. Ano ngayon? Sumanghal si Vicky. Si Leo ang may gawa nito sa sarili niya, at kung gustong maghayganti ng mga Chandler, wala silang ibang pwedeng sisihin kundi ang mga sarili nila. Tumango si Yara. Samantala, nang lumabas si Frank sa Skymex Club, isang Mercedes ang huminto sa may bangkita. Si Sean ang unang bumaba, na sinundan ni Gina, na sumigaw noong nakita niya si Helen na bitbit ni Frank. Helen, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Nawalan lang siya ng malay, paliwanag ni Frank. Ayos lang siya. Nawalan lang siya ng malay. Anong sinasabi mo? Gusto mo ba siyang mamatay? Nagalit si Gina. Walang masabi si Frank, kailan ko sinabi yun? Gumalaw si Helen noong sandaling iyon at nakita niya si Gina na naluluha ang mga mata. Mom! Oh, Helen! Gising ka na. Tinakat mo ako. Umiyak si Gina, at niyakap si Helen. Kabanata 33. Lumapit si Sean sa tabi ni Helen, tiningnan niya siya ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba, Helen? Kinuskos ni Helen ang kanyang ulo. Ayos lang ako, pero hindi ba dapat nasa opisina ako ni Leo? Anong ginagawa niyo dito? Nag-aalala ako, kaya nagpasama ako kay Mr. Wesley papunta dito, ang sagot ni Gina. May ginawa ba sa'yo si Leo Grayson?
Hinawakan ni Helen ang kanyang pisngi, at pagkatapos ay ang kanyang mga damit. Tila walang ginawa sa kanya si Leo maliban sa sampilan siya ng ilang beses, dahilan upang maguluhan siya, gusto siyang pagpira-piresuhin ng lalaking yun. Ayos lang ako, pero bakit ako pinakawalan ni Leo? Ang tanong niya. Salamat sa tulong ni Mr. Wesley, ang sabi ni Gina, nang mapagtanto niya ito at lumingon siya sa Skymex Club, kita mo. Isinara ng mga tauhan ng gobernador ang buong lugar. Lumingon si Helen at nakita niya na maraming mga lalaking nakasuot ng uniforme mula sa opisina ng gobernador ang nakatayo sa harap ng Skymex Club. Nagsimula namang sumipsip si Gina kay Sean. Napakagaling ng tatay mo, Mr. Wesley. May kapit din siya sa opisina ng gobernador. Ha! Nanigas si Sean, ngunit di nagtagal ay tumawa siya. Haha, syempre naman. May mga kaibigan ng dad ko sa opisina ng gobernador. Yung totoo, takang-taka siya dahil hindi naman niya tinawagan ang kanyang ama kaya sino ang tumawag sa opisina ng gobernador. Sininghalan naman siya ni Frank. Hindi ko alam na may koneksyon pala ang pamilya mo sa gobernador. Ha! Syempre walang alam ang isang ignoranteng mahirap na gaya mo. Tiningnan siya ng masama ni Gina. Sa tabi niya, kumunat ang noo ni Sean. Anong pinagsasabi mo? Anong sinasabi ko? Natuwa si Frank, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa likod niya. Tutal ikaw ang nagpatawag sa kanila, bakit hindi mo tawagin ang pinuno nila? Ipakilala mo kami sa kanila. Agad na inilihis ni Sean ang kanyang mga mata, ngunit nagmatigas siya, marami silang ginagawa. Wala silang oras para sa basurang gaya mo. Tumango si Gina bilang pagsang-ayon. Tama yun. Sa tingin mo ba lalapit ang pinuno nila para makita ang isang hampas lupang gaya mo? Hindi siya ang nagpapunta sa kanila dito, sumagot pa rin si Frank. Kung hindi siya, sino pala? Ikaw? Tanong ni Helen. Huminto si Frank bago siya umiling dahil hindi naman siya ang nagpapunta kay Yara dito. Bamantong hininga si Helen. Kung hindi isa sa atin ang tumawag sa kanila, sino pa bang gagawa nun kung hindi si Sean? Alam ko may problema ka sa kanya, pero bakit hindi mo aminin na may kakayahan siya? Kakayahan? Nagalit si Frank. Wala siyang kwenta. Tama na. Binigo mo ako, Frank. Sumagot si Helen. Alam mo ba kung anong ginawa ko para sa'yo? Ano bang ginawa mo maliban sa questionin ako? Masamang-masama ang loob niya. Pinatulog siya ni Leo dahil kay Frank, ngunit sa halip na mag-alala si Frank sa kanya, kuwenestyon ni Frank si Sean, patay na sana sila kung hindi dahil kay Sean. Sinabi ko ba sa'yo na gawin mo yun? Galit na sumagot si Frank. Nababaliw ka na sa pagsugod mo kay Leo ng mag-isa. Patay ka na sana kung hindi dahil sakin. Kahit na ayos lang sa kanya na hindi kilalanin ng iba ang mga ginawa niya, ayaw niya nang pinagdududahan siya. Subalit, noong magsasalita na sana siya, nagsimulang lumuha si Helen. Oo, nababaliw na ako. Nagmakaawa pa ako kay Vicky Turnbull para iligtas ka bago ako nagpunta kay Leo para magmakaawa. Ako ang pinakatangang tao na nabubuhay sa mundo. Sapat na ba yun para sa'yo? Kabanata 34. Sumimangot si Frank, humingi ng tulong si Helen kay Vicky. Kung ganun yun pala ang dahilan kung bakit nagpunta dito si Yara. Gayunpaman, bago niya masabi kay Helen ang tungkol kay Yara at Vicky, itinulak siya palayo ni Helen. Mabilis niyang nasalo ang kamay ni Helen. Mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Tama na. Bahala ka kung gusto mong maging tuta ni Vicky Turnbull. Kumawala si Helen mula sa kanya at naglakad siya paalis sa inis. Tiningnan naman siya ng masama ni Gina. Ayos lang sa'kin na sabihin sa'yo na tinawagan ni Helen si MS Turnbull, pero wala siyang pakialam kung mamatay ka, pero nagmakaawa pa rin kay Leo Grayson ang anak ko para sa'yo, patay ka na sana ngayon kung hindi dahil sa kanya.
Inirapan niya si Frank, at umalis siya kasama si Sean, na may malaking ngiti sa kanyang mukha dahil siya ang pinakamasayang tao doon. Samantala, naiwang nakatayo doon si Frank, at nag-iisip. Nagulat siya na pumunta si Helen kay Leo upang magmakaawa para sa kanya, talagang nagkamali siya ngayon. Gayunpaman, wala na si Helen, at naiwan siyang mag-isang nakatayo sa may bangkita sa gitna ng malamig na gabi. Pagkaraan ng mahabang oras, lumabas ng Skymex Club si Yara at napansin niya si Frank. Nang mapansin niya na medyo kakaiba ang itsura ni Frank, agad siyang lumapit at nagtanong. "Ayos ka lang ba, Mr. Lawrence?" "Oo," ang sabi ni Frank, tumango siya at pinakalma niya ang kanyang sarili. "Oo nga pala, nahanap mo na ba ang taong pinapahanap ko sa'yo?" "Oo, pero napakaraming tao na nagngangalang Winter Lawrence sa Riverton," ang sabi ni Yara. "May iba ka pa bang impormasyon?" Umiling si Frank, ngunit naalala niya ang edad ng kanyang guro. Malamang nasa 22 taong gulang na siya at mula sa isang pamilya na walang ama. "Pakiusap ituloy mo ang paghahanap gamit ang mga detalyeng yun." Tumango si Yara. "Siyempre naman. Gusto mo bang ihatid na kita pauwi, Mr. Lawrence?" Muling umiling si Frank, dahil kaya naman niyang maglakad pabalik sa hotel. "Hindi na, kaya ko nang umuwi mag-isa." Kinaumagahan, naninigarilyo si Gerald habang nagbabasa siya ng dyaryo sa kanyang bahay. Dumating ang isang tagapagsilbi, at sinabing, "Oras na para inumin ang gamot mo, sir." Tumango si Gerald, kinuha niya ang gamot na inabot sa kanya ng tagapagsilbi at ininom niya ito kasabay ng isang basong tubig. Naalala niya si Frank nang makita niya ang bote ng gamot, at hinathit niya ang kanyang sigarilyo. "Mayroon akong coronary artery disease." "Kalokohan." Nakangiti ang tagapagsilbi sa tabi niya, napakasama ng loob ni Gerald kahapon dahil dito, at nagreklamo siya agad pagdating niya sa bahay. Nang marinig niya kung ano ang nangyari, tumango siya bilang pagsang-ayon. Malabong may alam sa medisina ang isang ignoranteng bata na gaya niya. At kahit na may alam man siya, magagawa ba niyang talunin si Mr. Zimmer? Bumantong hininga si Gerald, nagpapasalamat siya na tinutulungan siya ni Dan Zimmer. "Buti na lang talaga mayroon tayong isang napakahusay na doktor sa Riverton, marahil ay nadugtungan niya ng ilang dekada pa ang buhay ko." Biglang nakaramdam ng matinding sakit si Gerald sa kanyang dibdib, at bumilis ang kanyang paghinga at nahulog siya mula sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay nasaksak ang kanyang baga. Namutla ang tagapagsilbi noong sandaling iyon at agad niya siyang tinulungan. "Mr. Simmons. Ayos ka lang ba?" Gayunpaman, nangingitim na ang mukha ni Gerald at nahirapan siyang magsalita. Agad na sumigaw ang tagapagsilbi, "Tawagan niyo si Mr. Zimmer ngayon din." Kabanata 35. Subalit, litong-lito si Dan noong dumating siya sa bahay ni Gerald nang makita niya na walang tigil ang kanyang pag-ubo, at paminsan-minsan ay dumudura ng dugo. "Dan, bakit lumubha ng ganito ang kondisyon ko?" ang tanong ni Gerald. Walang magawa si Dan kundi haplusan ang kanyang balbas at magtanong, "Hindi maganda ang lagay ng palso mo. May kinain ka bang hindi maganda nitong mga nakaraan?" Paulit-ulit na umiling si Gerald. "Wala. At ininom ko ang gamot gaya ng sinabi mo sakin." Lalong naguluhan si Dan dahil dito, at nagsalita siya habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. "Kakaiba ang mga sintomas mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon." "Ano? Paanong nangyari yun?" Sumigaw si Titus Simmons, at hinawakan niya ang kanyang mga braso. "Ikaw ang pinakamahusay na manggagamot sa Riverton. Kailangan mong iligtas ang tatay ko. Ayaw ko ring may mangyaring masama sa kanya," ang mapait na sinabi ni Dan. "Pero may mga limitasyon ako," at humina ang kanyang boses, ngunit ang ibig niyang sabihin ay wala ng pag-asa. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Titus at sumalampak siya sa tabi ng kanyang ama.
Gayunpaman, mukhang kalmado si Gerald. Ayos lang yun. Bahagi ng buhay ang kamatayan, walang makakatalo dito. Gayunpaman, napakalungkot ng buong kwarto, at naglaho ang kasiyahan sa tahanan ng mga Simon. Kung sabagay, tinaningan na ni Dan ang buhay ni Gerald. Sa sandaling iyon, isang tagapagsilbi ang nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto ni Gerald. Mr. Simmons. Tumawag si MS Turnbull, gusto ka daw niyang makausap. Nagulat si Gerald, ngunit sinagot niya ang tawag at agad niyang narinig ang kampanteng halakhak ni Vicky. Mr. Simmons, ang dinig ko lumala daw ang kondisyon mo kaninang umaga. Binabati kita. Sumimangot si Gerald noong sandaling iyon, siguradong magagalit ang sinumang tao na malapit ng mamatay kapag mayroong bumati sa kanila ng masaya para sa kondisyon nila. Ano ito, MS Turnbull? Wala tayong sama ng loob sa isa't isa, bakit nasasabik ka na mamamatay na ako? Hindi, Mr. Simmons. Binabati kita dahil mayroong isang mapaghimalang manggagamot sa Riverton na kaya kang iligtas, ang paliwanag ni Vicky. Bumantong hininga si Gerald, nandito si Dan Zimmer, at sumuko na siya. Pero pwede mo akong puntahan kung gusto mong magpaalam sakin. Hindi, nagkakamali ka, ang sabi ni Vicky. Natatandaan mo ba si Mr. Lawrence, na ipinakilala ko sa iyo noong isang araw? Siya. Nagulat si Gerald. Natatandaan niya siya, at siguradong may sama siya ng loob sa kanya mula noong nakaraang 2 araw. Siya nga, ang sabi ni Vicky. Siya lang ang makakapagligtas sa iyo ngayon, yun lang ang sasabihin ko. Nasa sayo na yun kung maniniwala ka sakin. Pagkatapos nun, ibinaban ni Vicky ang tawag. Nang makita niya na ibinababo ng kanyang ama ang phone niya, agad na nagtanong si Tides, anong sinabi ni MS Turnbull, Dad? Huminga ng malalim si Gerald. Ahem. Sinabi sakin ni Vicky na puntahan ko si Frank Lawrence at matutulungan niya ako. Sino si Frank? Nagtatakang nagtanong si Tides. Nagpaliwanag si Dan, sinabi ni MS Turnbull na siya ang nagpagaling sa kanya. Agad na humarap si Tides kay Dan. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan natin siya? Napakabata pa niya, ang tahimik na sinabi ni Dan. Gayunpaman, malaki ang tiwala sa kanya ni MS Turnbull. Tutal wala na rin tayong magagawa sa kondisyon ni Gerald, walang masama kung hahayaan natin siyang subukan na gamutin si Gerald. Sa madaling salita, wala na silang ibang pagpipilian. Nang makita niya na pumayag si Dan, agad na tumayo si Tides. Kung ganun, pupuntahan ko siya. Agad niyang tinawagan si Vicky, hiningi niya ang address ni Frank at agad siyang umalis. Sa kanyang penthouse suite sa Verdant Hotel, nakatayo si Frank sa harap ng isang pill called Ron. Pinatay niya ang apoy at binuksan niya ito, at kinuha niya ang 3 gamot na kulay dugo. Icor pills ang tawag sa mga ito. Ginawa niya ang mga ito gamit ang kanyang dugo bilang pangunahing sangkap at ang panacea cup kasama nito. Nililinis nito ang mga ugat. Pinapagaling ang anumang sakit. At kaya rin nitong buhayin ang patay. Gayunpaman, sa tuwing gagawin ang isa nito, papagurin nito ang kaluluwa ng taong gumawa nito. Kung tutusin, ang kakayahan ni Frank na gumawa ng 3 nito ng magkakasabay ay nangangahulugan na isa siyang walang kapantay na henyo. Thank you so much for listening to my Pinoy novel story.